Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tiyang with evidence ako. Panalo si Senator Bato de la Rosa. Ang ganda ng timing na kung saan ang Korte Suprema ay nasa panig ni Senator Bato de la Rosa. Iiyak na naman ang mga bashers ni Senator Bato de la Rosa. Iiyak na naman si Trillanes. Korte Suprema na ang nasa panig ni Senator Bato de la Rosa. Di ba kabibig? Kasi yung mga bashers si Senator Bato de la Rosa ba, nagmaya, happy-happy. Yes, ang susunod makukulong si Senator Bato de la Rosa. Ilang buwan na lang, nandun na siya sa ICC. Kapareho ng kapalaran ni Digong. Ganun ang mga statement nila. Nako. Mga few seconds lang ang kanilang happiness ba, sinampal sila ng Korte Suprema. Sinampal sila ni E.S. Bersamin. At alam niyo ba kabibig? Hindi lang si E.S. Bersamin ang sumampal nila, ang Korte Suprema, pati si John Vic Remulla. Sabi ni John Vic Remulla, wala namang red notice. Saan yung nakuha yung mga issue na iyan? Ay eto kabibigan, kung paano sila sinupalpal ng Korte Suprema. Eto na. Magkaalaman na talaga kabibig kung sino talaga ang may pag-intindi at walang pag-intindi. Ito kabibig Bato cannot be arrested just that. Rule 59 of ICC is in existence and must apply with this procedure. Under the new rules, no Filipino citizen may be surrendered to any foreign or international tribunal without judicial process. Pangalawa, any future attempt to arrest or transfer them without a Philippine court order would be in violation of these rules and of the Constitution's due process clause. So obvious na minadali nila bago yung new rules on proceedings. Ito Supreme Court approves rules on extradition proceedings. The Supreme Court has approved the rules of extradition proceedings which shall apply to all proceedings related to extradition. The rules will take effect on November 10, 2025. So ilang araw? 2 araw na lang. This will take effect. And take note, anong petsa na yun? November 8. So timing talaga na mag-take effect itong extradition proceedings ng Korte Suprema. Agad-agad nagsabi si Remulla na, meron na kaming natanggap na ICC warrant of arrest kay Bato. Nang gigigil sila, no? Minamadali nila, no? Ang tanong, maraming nag-react. So, mas napahiya si Boying Remulla kasi nagsalita si John Vic Remulla, kapatid niya na, wala kami na-receive na red notice. Wala kami na-receive na red notice sa sa Interpol. Nako po. Parang binuhusan ng malamig na tubig itong si Boying Remulla. Ano to, gawa-gawa lang ni Boying yung mga istorya niya. Ito kabibig, sabi ni Lucas Bersamin, ito no automatic surrender for Bato to ICC. Yan na ha, si Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsabi. The Marcos administration will not automatically hand over Senator Roland Bato de la Rosa to the International Criminal Court even if an arrest warrant is issued, according to Executive Secretary Lucas Bersamin. In a statement, Bersamin explained that de la Rosa's case will be covered by the newly promulgated Supreme Court rules on extradition. Under the new rule, the courts must first determine the validity of any extradition request, a move that effectively shields Filipino citizens from being turned over to foreign or international authorities without judicial scrutiny. Yan na. Di ba? Bato will not be on. The Supreme Court has since come out with a new rule on extradition requiring
A prior resort to a court before the person subject to extradition may be brought out of the country. Yan mga kabibig. ICC is not a state. It is an international court of law. Hence, this isn't about extradition. It's about implementation of valid warrant of arrest. Sabi ni Jason Carmona. Feel ko talaga si Jason gusto niya ipakulong si Bato. Hindi yan new rule. Yan talaga ang dapat sinunod sa pag-aresto kay Tatay Digong. Oh. Andiyan na naman tayo, kaasapin nyo ang pader. ICC is not a country's judicial entity, and the arrest of Bato is not an ordinary extradition, but an international obligation proceedings agreed by all member states. The charge filed is a crime against humanity and not a political crime or crime against a particular person. But the Philippines is not part of ICC. Paano yan? Ito naman ang sagot ng mga netizen. Ikaw na lang kaya patawa ka, boy. Papasok lang ang ICC kundi gumagana ang korte ng Pinas, sabi ni Marifil Asuncion. Ironically, baka po hindi talaga gumagana kasi wala pang napapakulong, at the very least, wala pa namang formal case in court due to plunder cause of the flood control anomaly. So, ito yung mga komento ng mga netizen ngayon. Halong-halong mga komento nila tungkol sa di umano'y meron na daw warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, mga kabibig. Diba? So, yun na nga. I think this court rules must stop any future attempts like Bato, Bongo, ang even VP Sara, pero pera-pera pa rin yan. Sana hindi matukso ang Supreme Court para baligtaran ang desisyon pabor kay BBM. Baka hindi alam ni Remulla ito. Ayaw na mga justices na magmukhang walang silbi ang mga justices tulad noong hinuli si Pangulong Rodrigo Duterte na wala man lang silang nasabi. Wala pa rin, billion lang katapat dyan, manahimik na ang Korte Suprema. O dapat talaga ang Korte Suprema, they have to stand on their new role, mga kabibig. Ito pa, kaya siguro nagkumari wala pa, nagkamali ang ombudsman, sinabi at syempre, excited kasi headline siya, ang una, kaso baka balak nilang ilabas November 10 or onward para pasok na. Hindi na saklaw ang arrest warrant ni Bato sa ICC as of the moment, November 8, 2025. Ang effectivity ng rules establishment ay November 10, 2025. Pero wala pa namang na-receive, di ba? Ito. Dapat kasi may Tagalog version daw. Oo, sabi ng iba. Nako, pwede pang makidnap ni si Bato nito. Nitong 10, papuli implement yung rules. Siguro kunwari, wala silang nagkamali. Hindi na saklaw si Bato. Yun mga komento ng mga netizen, kabibig. So, maghintay na lang tayo kung ano ang mayayari kay Senator Bato de la Rosa. Pero in fairness mga kabibig, naman tayo mga kabibig, si Senator Bato de la Rosa ay nagbigay ng kanyang statement hinggil dito mga kabibig kung ano ang kanyang hindi pala. Ito yung mga komento. Ben Dalo na ngayon, Pebs. Ben Dalo ang admin na ito. ICC must be receiving money to redress the Philippines. Oo nga, no? Puro lang Pilipinas, mga kapatid. Ano nangyari? Pilipinas na talaga. Clerky naman to. Ano ba ang statement ni Senator Bato de la Rosa, mga kabibig? I think, na-discuss ko na yan sa previous na vlog ko. Pero babalik-balikan natin ang statement ni Senator Bato de la Rosa through his legal counsel, Attorney Israelito P. Torion. So ito po ang statement ni Senator Bato de la Rosa. Ito mga kabibig, ito na. Ito ang statement ni Senator Bato de la Rosa. We have been made aware of circulating reports claiming that the International Criminal Court has issued an arrest warrant against Senator Roland Bato de la Rosa. At this point, we do not have independent confirmation as to whether or not this information is accurate. We therefore urge the public and the media to exercise caution and restraint in sharing or interpreting such reports until verified information is officially released by a competent authorities or by the ICC itself. If proven true, we trust the Philippine government will act in accordance with the rule of law, and that any such action shall first pass through the proper local judicial confirmation process consistent with our Constitution, due process, and the sovereign rights of the Republic of the Philippines. For now, we shall await official confirmation
before making any further statement on the matter. SGD Attorney Israel Pitorion, Council of Senator Bato de la Rosa, Davao City, Philippines. So yan po ang statement ng Senator Bato de la Rosa. Yung iba nakahanap na kumusta si Senator Bato de la Rosa. Ang alam ko, ni Senator Bato de la Rosa, nasa Facebook fan page naman niya, ay pumunta ng Cebu. Yes po mga kabibig. Pumunta na siya ng Cebu para mamigay ng tulong, para malaman kung ano ang kalagayan ng mga Cebuano, mga kabibig. O tingnan nyo. Sino bang mga senador ang pumunta ng Cebu? To name few, Bato de la Rosa, Bongo, Senator Ruben Padilla. Yung ibang senador, anong ginawa? Tapos, yung iba sabi, ay, merisi kay Bato, karma kay Bato. Oo nga. Sabihin natin, merisi, karma. Pero tingnan mo, itong si Senator Bato na binabato nyo ng mga negative comments, may mas marami pa siyang naitulong kumpara sa inyo. Well, gano'n talaga, no? Kung yung mga super dak-dak, yun ang mga walang ginawa sa buhay. Yun ang mga bayarang trolls. Yun ang nagpapabigay ng negative vibes. Pero si Senator Bato, wala lang. Punta ng Cebu, tumulong, nagbigay ng ayuda, nagbigay ng pagkain, nakipaghalubilo, nakipag-usap, kino-comfort yung mga tao doon, sinisecure na, safe ba kayo, huwag kayo mag-alala because nandito si Bato, at ang minority black na waiting at tutulong sa inyo. Pero yung iba, grabe nasaan? O yung mga paepal na mga senador ba, nasaan ba sila? Like Risa Hontiveros, Tito Soto, mga Tulfo brothers, nasaan ba sila? Mga Bending the Law. Diba? Parang hindi natin ramdam yung presensya nila sa mga sambayan ng Pilipino na ito yung naglukluk. Ito yung bumoto sa inyo at naniwala sa inyo na times of calamities like this, nandyan kayo na pwede kayong matawagan or makausap or kahit man lang nandun kayo. Yung feeling nila ba na secure sila kasi may mga politiko na willing na pagbigyan sila ng serbisyo because tumatakbo itong mga produkto ito to serve the Filipino people. Hindi naman sila tumatakbo dahil sa pera, di ba? Di ba mga kabibig? So ano ang iyong komento hinggil dito? For me parang for me lang talaga Kasi as long as walang maipakitang dokumento si Boyeng Rimulya. Well, in fairness bakit si Boyeng Rimulya ang nag-announce? Bakit hindi ang DILG secretary? Bakit si Boyeng, pabida-bida talaga ito sa Boyeng Rimulya, no? Dapat sana hindi siya ang nag-announce na, oy, may warrant of arrest si Bato. Diba? Dapat sana si John Vic Rimulya. Pero si John Vic Rimulya, wala namang na-receive na notice from the Interpol Diba? Nakatawa lang. Kung ako si BBM, magagalit ako kasi magbubumerang ito kay BBM. Oo. And I'm sure, baka magbabago na ang estilo nila. Kasi nung kay Pangulo Duterte, anong ginawa nila? Pero prosahang isinakay sa eroplano. Of course, nakita naman ang daming video that time. Ngayon, sabi ni Lucas Bersamin, parang hindi na gano'n ang mangyayari. Kasi ang Korte Suprema nagsalita na. May mga proseso na tamang proseso for extradition. Di ba, kabibig? Baka estilo lang ito ni Boyeng Rimulya ba para takutin si Bato. Para lumuhod si Bato kay BBM. Bato, hawak ko ang buhay mo. Sige, kontrahin mo pa ako. Pero I'm sure Bato de la Rosa will stand up and, face these allegations and all this, problems, di ba mga kabibig? Si Atty. Conti ba, sabi niya, ang aga naman ng Christmas gift, ang aga naman na ang wish namin ay natupad. Wow. Hindi pa nga sure may ICC warrant of arrest. Nandun pa nga si Duterte. Wala pa nga hearing kasi mag-warrant of arrest na si Bato. Ano ba naman yan? Di ba? Puro na lang Pilipino. Happy, konti. Puro Pilipino nandoon. Diba? Wala ngang kaso sa Pilipinas yan. Diba? Nakakatawa lang, no? So, kung si Bato makuha ng ICC, Pangulo Duterte nandun na sa ICC,
lalong walang silbi ang Korte Suprema ng Pilipinas. Lalong sabihin ng ibang bansa na, anong klaseng justice meron sa Pilipinas? Bakit hinayaan nilang ang ICC ang siyang hahatol, ang siyang gagawa ng trial for this thing? Diba? Parang nagmumukhang katatawa ang mga justice natin. Nagmumukhang bobo ang mga justices natin. Diba, kabibig? Yun lang, kabibig, ng ating This Labag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.